Brogy at Dory ready nang patayin si Harul. Bali nag-umpisa nga itong chapter 1172 sa pag-o-orient ni Scupper Gaban sa grupo nila Harudin kung sino ang makakalaban nila sa itaas. In-explain nga ni Gaban na meron daw tatlong Holy Knights ang makakaharap nila. Ang misyon nga daw ng mga ito ang kidnapin ang 10 mga batang giants at dalhin ito sa Merijoa. Balak nga daw nilang gawing hostage itong mga bata na to nang sa ganon pumayag na ang Elbaf na umalyansa sa world government. At dito napatanong nga bigla si Sanji na kung kasing lalaki lang pala nila itong mga Holy Knights, paano naman daw nila madadala itong 10 mga batang giants. Bali in-explain nga ni Gaba na yung isa daw sa mga Holy Knights may kakayanan na maglabas ng arrow. Itong arrow nga daw na to ang kumukontrol sa mga batang giants para pumunta sa Western Village kung nasaan ang lokasyon ng isang barko. Ito nga daw yung paraan kung paano nila makikidnap itong mga bata. Tinanong naman ni Road na kung ganito lang pala yung sitwasyon, bakit hindi nila mailigtas itong mga batang giants? Ang sinagot nga lang ni Gaban dahil kay Saint Summers. Meron nga daw miyembro itong Holy Knights na capable gumamit ng Thorn Fruit kung saan nakakulong daw dito itong mga batang giants. Kaya naman once nakuhain mo daw itong mga bata o gusto mo silang galawin, masasaktan daw ang mga ito dahil sa Thorn Fruit. Hindi nga daw sila dapat na maging careless sa pagsagip sa mga bata dahil panigurado baka mamatay daw ang mga ito. Dagdag pa nga ni Gaban na yung huling miyembro daw ng mga Holy Knights capable naman mag-summon ng mga nightmare monsters. Ito nga daw yung mga halimaw sa panaginip ng mga batang giants. Nagagawa nga daw reality ng huling Holy Knight kung ano mang mapanaginipan ng mga bata. Sa sumunod na panel naman ipinaliwanag nga ni Gaban na mukhang masusing pinag-isipan daw ng mga Holy Knights itong pagkidnap sa mga batang giants. Kaya naman kailangan nga daw nilang targetin itong 3 Holy Knights kung gusto nilang mailigtas ang mga bata na to. Hanggang sa nakarating na nga itong grupo nila Gaban sa Sun World. Paglapag pa nga lang nila nasaksihan na nila kaagad kung gaano kalaki ang ginawang damage netong mga nightmare monsters sa Elbaf. Gulat nga sila sa laki ng mga halimaw na to. Coincidentally nga nakasalubong nila itong sugatan na si Kashi. Nagpasalamat nga si Harudin at ligtas ito. Sabay tanong kung ano na daw bang sitwasyon ngayon. Bali in-explain nga ni Kashi na sila Brogy at Dory daw nag-turn na into demon. Lahat nga daw inaatake ng mga ito. Hindi nga daw niya maipaliwanag kung paano ito nangyari. Hanggang sa tinanong nga ni Gerd kung kamusta naman daw ang mga batang giants. Yung team nga daw ni Ripley ang umuobserba sa mga bata. Sila daw ang balak rumescue sa mga ito. Dagdag pa nga ni Kashi na pati daw si Born, which turns out na kapatid pala ni Road, kasama sa mga batang na hostage ngayon ng mga Holy Knights. Nung marinig nga ito ni Road, gulat na gulat siya. Kaya naman napagdesisyonan na nga nila Gerd at Goldberg na pupuntahan nila yung rescue team para sa mga batang giants. Si Sanji naman balak pumunta sa Walrus School since nararamdaman nga daw niya yung presensya ni Nami na malapit sa lokasyon na yon. Si Zoro naman mukhang balak puntahan yung lokasyon nila Brogy at Dory. Sa sumunod na panel naman binigyan nga tayo ng layout ni Kashi patungkol sa sitwasyon ngayon ng Elbaf. Makikita nga natin yung lokasyon ng bawat karakter na involved sa kaguluhan na to. Itong grupo nga nila Ripley o yung rescue team malapit sa Kastilyo. Kasama nga ni Ripley dito si Oimo. Yung mga batang giants naman malapit na sa barko na pagdadalhan sa kanila papuntang Merijoa. Ipinakita ngang siga pa rin itong si Colon na pinapatahan yung mga kapwa niya batang giants. Sa Western Village naman makikita nating pinapatakbo na ng mga giants si Harul. Pero ayaw nga netong si Harul at gusto niyang lumaban. Sa ibabang parte naman ng West Village makikita natin itong sila Brogy at Dory na patuloy pinapatay yung mga kapwa nila giants. Malapit naman sa Old Library makikita natin itong grupo nila Nami. Si Jinbei nga nag-aalala para kay Chopper. Same as Brook na Pinoy point out ni Jinbei na mukhang may naalala daw kaya ito kumawala at umalis. At lastly ipinakita itong Walrus School at Old Library na nasusunog.
At dito nagkaroon nga ng announcement itong si Harul. Sinabi niya na bago daw siya mamatay i-reveal niya na ang katotohanan. At ito nga yung naging desisyon ni Harald na umalyansa sa world government. Ito nga daw yung paraan ni Harald para mag-coexist ang mga giants at mga tao sa mundo. Pero 14 years ago nga binitray daw ng world government si Harald. Nakita daw ng dalawang mata ni Harul na ang rason ng pagkamatay ni Harald dahil sa devil. Kinontrol nga daw neto si Harald hanggang sa mamatay ito. Kaya naman itong obsession daw ni Harald na burahin sa mundo yung pagiging war-oriented kingdom ng Elbaf hindi niya na papayagan pa. Ayaw nga daw niyang manahimik na lang. In fact si Loki nga daw mismo ang nagtanggol sa Elbaf nung time na nagwala si Harald. At yes, inosente daw si Loki, hindi gaya ng ibinibintang sa kanya. Nung marinig nga ito ng mga giants ng Elbaf gulat na gulat sila. Dagdag pa nga ni Harul na ngayon daw nangyayari na naman kung ano yung nangyari kay Harald 14 years ago. May nag-appear na naman nga daw na mga demonyo sa nasyon nila. At this time tatlo na. Hanggang sa inadress na nga ni Harald itong tatlo na to. Nabanggit niya na kung buhay daw ng mga bata ang nakasalalay ngayon, bibitawan daw niya yung ipinaglalaban ni Harald na culture at history. Isa sa walang bahala daw niya ang mga ito, mailigtas lang itong mga kabataan nila. Iba nga daw sila kesa kay Harald. Sa sumunod na panel naman nagpatuloy pa nga rin itong speech ni Harul at inannounce niya na kakalabanin daw ng Elbaf ang world government. Nung marinig nga ito ni Zoro na-adore nga siya kay Harul. Sa pagpapatuloy pa nga ng speech sa tingin daw ba ng mga Holy Knights na sa kokonting hallucination at mga tinik mapapasunod na nila ang Elbaf? Hindi nga daw sila yuyuko sa world government dahil sila nga daw isinilang ng mga mandirigma ng Elbaf. At ito nga daw yung gagawin nila, ang protektahan ang pangarap ni Harald, protektahan ang kapayapaan. Bali nung marinig nga ng mga giants itong speech na to nagdiwang sila. Kumbaga tumaas lalo yung moral nila sa paglaban. Si Yusuf naman masayang masaya dahil ito daw yung kilala niyang Elbaf, isla ng matatapang. At dito ipinakitang kaharap na ni Harul itong sila Brogy at Dory. Handa na nga niyang labanan ang mga ito. At sa huling panel nga ng chapter na to makikita natin itong sila Harudin at Stansen na papunta na rin sa lokasyon ni Harul. Kasama nga nila si Zoro na excited ng lumaban at sinabing meron daw siyang strategy. At dito na nga nagtatapos itong chapter 1172. Bali overall nga isang solid na chapter itong nasaksihan natin. Although technically nga isa itong refresher chapter dahil kagagaling lang natin sa napakahabang flashback masasabi naman nating solid pa rin ito. So yung analysis nga para sa nilalaman ng chapter na to as usual, i-upload na lang natin sa susunod na video natin. Kaya stay tuned lang sa channel natin. So yun lang, peace!